So yun guys, no, welcome back sa channel natin. Meron lang nag-request sa atin, no, na bigyan natin ng video topic yung Energy Elf, no, yung mga skills na kailangan niya upgrade para sa Energy Elf at saka sa class talent niya at saka yung skill talent para makita nila, no, yung mga new player. So gawin natin guys, meron kasi akong Energy Elf, alam ko sa 527, no, yung buffer ko dati. Kasi matagal ko na siyang di nalalaro. Nandito rin yun sa account na yun. Check natin, no. Alam ko nasa 527 yun eh. Energy Elf natin 300 plus din yun, alam ko. Ito. Ayan. Ito guys, check natin, no. Discuss natin yung Energy Elf. Ayan, no. 367 tong Energy Elf natin. So kahit papano may ano to, naka-open ng class talent nito, no. So yun guys, tara. Pakita natin ano. Hindi kasi ito masyadong nalalagin, ano, bihira tong matagal na itong di nalalagin. So ito yung guys, no. Unahin natin yung skills, no. Para lahatin na natin actually. So syempre kapag Energy Elf ka, alam mo priority mo, natural yung buff, no? Kasi actually yung Energy Elf talagang build for support to eh. So, syempre, mamax natin yung buff attack natin, greater damage. So, kailangan nyo tong i-level 7, syempre. Itong greater defense. So, yan dalawa talaga prayo nyo, no? Tsaka tong heal, guys. Napakalaking bagay nitong heal. Baka i-disregard nyo to, no? Ang level 7 nito, napakalaki ng heal nyo nito para kayong naka-double pots. Tapos mabilis kasi ang cooldown na to, no? So, syempre, sunod natin yung Guardian Valley Beast din. So, same nung sa AG natin, level 7 nyo rin yan. Yan ang pinaka-importante actually. Yung multi-arrows, kahit level 4 lang siguro, no? Pang ano nyo lang naman yun, pang AFK eh. Itong Ice Arrow, ano rin, need nyo rin siyang i-level up. Pang ano nyo rin kasi ng combo nga yan, ano? Tsaka tong quintuple, pero siguro kahit level 5 nyo to, goods na. Ang pinaka-prayo nyo talaga buff, no? Para sa akin, kung Energy Elf kayo, syempre buff talaga yung pinaka-prayo nyo. Bakit? Kasi sa 3v3 kasi, kapag nakamax yung buff nyo na yan, gaya ng mga nakaraang nakalaban natin, no? Guys, grabe, lalo na kung summoner ang kampi nyo, mga heater, grabe pag nakabuff yung mga yun, sobrang sakit. Tapos, medyo kukunat, syempre. Kasi yung mga Sami, masakit talaga sila, pero malambot. Pero pag nabuff sila ng EE sa 3v3, masakit yun. Masakit. Tapos, hindi nyo pa sila mabiburst kagad. Gawa nga ng buff sila. No? So, pag-usapan natin yung importanteng ginawa natin sa video to, itong skill talent, ano, tsaka yung class talent. So, guys, ito yung class talent ng Energy Elf, no? Sa mga hindi pa naka-open. Okay, so ito yung unang-una niya, int up. Syempre, kailangan nyo tong int up. Bakit? Kasi plus 10% to. So, dito kasi kinukuha yung magiging effect ng buff nyo, no? Dito nakadepende yung effect ng attack buff nyo tsaka nung depth buff. Tapos, ito, CC Res. Para sa akin, okay din to i-up kaso wag nyo masyadong iprayo. No, sa umpisa kasi, kung i-level 10 nyo to, marami kayong kailangan i-level 10 dito sa bandang dulo. I-discuss natin isa-isa. So, ito yung Balis Aura, guys. Maganda rin tong level up talaga kasi malaking bagay yung Bali, no? Pero kung mag-uumpisa kayo, tingin ko mas okay kung i-level nyo muna yung int. No? Yung max nyo muna tong int. No? Gawin nyo muna siyang level 10. Gawa nga ng, sabi ko nga sa inyo, yung buff nyo kasi, which is pinaka-importante sa character nyo, dito kukuha ng ano eh, ng effect. No, yung attack effect at saka defense effect ng buff nyo, dito manggagaling yung effect nun sa int, kung gaano kataas yung int nyo. So, prayo nyo talaga, int pa rin, no? Tapos, kung marami na kayong points, di tsaka nyo level up tong Bali. Sa pangalawa, blessing, ayan, no? Guys, tingnan nyo kung gaano kaganda tong buff na to, no? Increases int, GSTR, and cha of nearby players by 10%. So, itong buff na to, guys, isipin nyo kung nasa 3v3 kayo. Kasi babap nyo nito, no? Gagamitin itong skill na to. For 15 seconds, parang, nabawa, unang clash, no? Unang clash pa lang, kukuhaan pa lang ng dragon sa umpisa. Siyempre guys, pag binap nyo kampiyon nito, ibig sabihin yung unang-unang kalaban na mapapokus pair nyo, kahit pa paano, mararamdaman yung sakit nyo pare-pareho. Lalo na kung heater. Tsaka maganda guys, actually sa
sa EE, no, sa EE. Kaya kasing tumangk nito eh. Lalo na siguro kung naka-wind, ano kayo, naka-pure wind kayo ng build. Guys, kayang-kayang tumangk ng energy health. Actually, ng kunat, ubod ng kunat. So, ayun no, napakagandang skill nitong blessing, no. Baga, lamang kayo kaagad nito pagka umpisa ng laban. Kasi talagang mabuboost nyo yung, mabiburst nyo yung kalaban, lalo na pag naka-focus pair kayo sa isang kalaban. No? Tapos eto, sunod SD up, tsaka restore SD. So, sa akin, no, okay itong i-level up. Pero sa tingin ko sa early game, kung bawa, hindi naman kayo spender, kahit hindi nyo siguro to i-max dalawa, no? Mamili lang kayo ng isa rito. Basta makuha nyo lang yung next skill. Tulad yan, ng requirement itong skill na to is 16. Basta makuha nyo lang to. Kasi yung SD naman, guys, kung higher gear na rin yung ano nyo, yung higher gear na rin yung suot nyo, tataas din naman yung SD nyo. Although, natural, maganda pa rin na max yung SD. Ibig ko lang sabihin, kung kulang pa kayo sa points na pang-upgrade, so huwag kayong ma-pressure na i-up tong SD at saka tong SD regen. Ayan, no? Kasi itong SD talaga, malaking bagay din. Pero kung akong tatanungin nyo, ipa-priority kong int at saka itong buff ng Bali, no? Kasi ito, matik to pag nilevel up nyo, nandiyan kaagad eh. No? Itong SD, siguro kahit na hindi naman ganun kalaki yung SD nyo, pag makunat ang character nyo rin as ano, as alam yun, as a whole, yung pinaka as a default ba, yung default na kunat nyo. Although malaking tulong yung SD syempre. Pero para sa akin na kung wala naman kayo masyadong points, kung ba kulang kayo sa points, kahit hindi nyo munang i-max to, itong SD na to, tsaka yung SD regen. Although yung napaka-importante rin syempre, kung kaya nyo i-max yan, the best. Ibig ko lang sabihin, pag kulang kayo sa points, no, unahin nyo yung int, pati yung Bali. So ito yung next skill niya, Binding Heal. So ayan, no, heal is 5 players. So solid din to kung nasa clash kayo, no, kung 3v3 ang ano nyo. Syempre, malaking bagay kung may heal nyo yung kampi nyo, no? So, tinan nyo yung ano nyo, giving priority to the player with the lowest HP. So, bawa, nasa clash kayo, naka-focus pair ngayon yung isang kampi nyo, yung tank nyo kunyari, o yung BK nyo. Syempre, pag na-heal nyo yun, malaking bagay. Bakit? Kasi, kung sino man yung pinofocus pair sa inyo, at sino man yung pinofocus pair nyo na kalaban, although bawa, nagkasundo na isang focus pair lang yung kalaban nyo, kayo rin nagkasundo ng isang focus pair na karakter, kung may heal nyo yung kakampi nyo, lugi sila dun. Siyempre, pabor sa inyo yun kasi kumbaga, mamamatay na yung pinofocus pair nyo, yung kakampi nyo, may heal. So, tatagal ng konti. No? So, yan, a must din yan, siyempre. Lahat naman ng mga heal na, no? Ito, heal upgrade. Ito yung Guardian Light, no? Yung depth, tsaka yung attack. So, ito yung pinaka magandang talagang paglaanan ng points, no? Yung depth tsaka yung attack. Ayan, no? Guardian Light tsaka Power War God. Siyempre guys, kung imamax nyo tong dalawang to kaagad, di ba, napaka-solid. Kung isipin nyo, ibabap nyo sa kakampi nyo tsaka sa sarili nyo kung plus 10%, no? Di ba? Solid to. Ito yung amas nyo talaga tong dalawang to. Itong upgrade ng Guardian Light upgrade tsaka itong Power War God upgrade. Siyempre, ito yung pang-upgrade ng buff nyo, no? Yung heal, kahit nga iwanan nyo to, okay lang to eh. Diba? Para sa akin. Ngayon, ang pinaka-the best talaga rito, itong Phantom. Ito yung pinaka A-game naman. Ito naman yung pinaka A-game na skill ng mga EE. Bakit? Kasi, isipin nyo, nasa clash kayo, no? Nagkakagulo kayo. Tapos makikita nyo yung oras, no? Dapat to, nakamonitor kayo lagi sa oras ng pag-open ng dragon, ano? So, bigla kayo mawawala sa clash. Tapos, nando kayo nag-aantay na pala kayo sa gitna, no? Para kunin yung dragon. So, yun ang pinakamaganda rin sa skill na to. Itong Phantom na to. Ayun, bigla kang mawawala sa clash, no? Bigla kang mag-hide. Kaya, malapit ka na mamatay. Kunyari, konti na lang buhay mo. Bigla kang mawawala. Tapos, kukuha ka ng heal. Diba? Ng regen. Solid na solid. Kaya, ito pinaka the best na talagang priority nyo kunin. I-max nyo kagad tong class talent nyo para kunin tong Phantom. Ito yung pinaka the best na skill niya, no? Sa energy health. Tapos,
syempre, puntahan natin yung skill talent, isabay na natin dito sa video na to. No, para isang tutorial lang. Okay? So, bakit guys maganda yung Phantom, no? Ito, papakita ko sa inyo bakit maganda yung Phantom. So, ito yung Phantom. Sa pangatlo pa rin siya. So, unang-una, babagal yung cooldown niya, ibibilis. Ibig sabihin, bibilis yung cooldown ng bababa ng 15 seconds. Kung ang cooldown niya rito ay ilan? 100 seconds. So, pag minax nyo to, mababawasan siya ng 15%. O, diba? So, mag-85 na lang. So, kahit pa paano bibilis. Kasi malaking bagay talaga yung hide eh. Pero ang maganda talaga rito sa skill na to, ito. Ayan guys, oh. While invisible, damage, phantom damage taken is reduced by 3%. Sipin nyo guys, 15% na damage reduct yan. So, kahit na naka-inbi kayo sa gitna, naka-damage reduct kayo ng 15, hindi kayo masyado masasaktan. Diba? Yun ang kainaman nito. Ito pa ang pinakamalupit. Yung pangatlo, ito talaga pinakamalupit itong skill talent ng Phantom. Ayan guys, oh. I-level 5 na natin diretso. Kapag active daw yung Phantom nyo, at bigla kayong umatak, ayan, oh. Kaya bago a-attack kayo pagtapos ng hide nyo, ayan, oh. Phantom's active attacks will end invisibility status. So, pag umatak kayo, mawawala yung hide nyo. Pero, yung unang attack nyo, ay no, yung unang atake nyo, magkakaroon ng 15% more damage. So, isipin nyo yung guys. Ito actually pang-assassin to eh. Hindi ko alam ba't napunta sa EE ito eh. Kasi isipin nyo kung galing kayo sa hide, no? O, halimbawa, naka-hide kayo. Bigla kayong titira, hindi alam ng kalaban nyo kung saan kayong manggagaling. Ba, nasa damo rin kayo nagtatago, naka-hide na kayo, nasa damo pa kayo, biglaan nyo ang titira, no? Eh kung konti na lang buhay ng titirahan nyo, deads kagad yun. Di ba? Magugulat sila. Di kaya nasa mid kayo, kunyari, inaabangan nyo yung dragon, tas may papalapit na konti na lang din ng buhay. O, bigla nyo nga atakihin, magugulat yun, no? Magugulat siya sa burst damage nyo kasi plus 15% yung ibabato nyo sa kanyang tira. Although makikita na kayo, mawawala yung hide, pero sulit. Hindi gawin nyo, kumbaga, 14 seconds na yung bago kayo mag-appear, di itira nyo na kaysa magulat pa sila, no? Para magulat sila. Kaysa makita nila kayo, makakatira pa sila sa inyo ng, makakabato pa sila yung skill na sa inyo. So, yun yung pinakamainam dito guys, no, sa Phantom. Pag na-level up nyo tong skill talent na Phantom guys, napakalaking bagay. Damage reduct at saka boost damage, no, pag na-max nyo. So, syempre, review rin natin tong blessing, no. O, pag yung blessing, yung effect nya, madadagdagan ng 15%. Solid din yun guys, isipin nyo, plus 15% yung buff. Tapos, eto, i-level 5 natin diretso. 100% chance to dispel debuffs. O, isipin nyo guys, bawa na poison kayo or na ice kayo or na slow. O, ayan guys, pag kinlik nyo yung blessing, tinan mo, mawawala ka agad yung CC, o. Ba 100% to. I-dispel niya yung lahat ng debuff nyo. So, wala pa kalaking bagay. Diba? Isipin nyo, ma-dispel lahat. Ngayon, ito pangalawang yung tier 2, 100% chance to dispel debuffs on nearby players naman. So, kapag na level 2 nyo na, kapag tier 2 na yung in-upgrade nyo, hindi na lang kayo, no? Pati mga kampi nyo. So, halimbawa, yung kampi nyo ang pinufocus fire, tapos bumabak, no? Para kumuha ng heal, nai-slow. So, gamitin nyo yung blessing para yung kampi nyo, mawala doon sa pagkaka-slow niya, matanggal yung mga debuff, no? Kung na poison arrow man yun, mawawala lahat ng debuff nila, no? So, sa itong pangatlo, blessed increase movement speed of nearby allies. So, ayun, bukod sa mawawala yung debuff, magkakaroon pa kayo ng 20% movement speed. So, solid din, no? Solid din tong blessing. Pero, syempre, kung mag-upgrade kayo ng skill, para sa akin lang naman, para sa akin, mas okay i-upgrade yung Phantom kasi pansarili mo to, eh. No? Malaking bagay tong Phantom na to. Kung i-level, kung iti-tier 3 nyo kagad. At least kahit papaano, hindi lang kayo support, no? Kahit papaano, magkakaroon kayo ng silbi dun sa clash. Yun lang na kill kayo ng kalaban nyo, malaking bagay. Yung kasi madalas nga, pag-ii, no? More in depth talaga to, tsaka support, eh. So, okay din. Pero okay din kung uunahin nyo tong blessing. Pero para sa akin, mas okay tier 3 kagad yung Phantom. Tapos eto, yung binding heal. Ayan. So, yung healing nyo, plus 22%. Yung ano niya, yung tawag rito.
yung tier 1. Kung anong yung max ng heal nyo, magkakaroon ng 22.5% na additional. Tapos etong T2, targets of binding heal plus 5. So pag nag-heal kayo na madadama yung mga kaparty nyo, no? Yung mga kakampi nyo. Itong pinaka tier 3 nya, binding heal additional restores attack 10% ng attack nyo sa HP nyo. So kung gaano kalaki yung attack nyo, which is yung EE naman kasi mostly hindi talaga nakapokus sa attack. Kaya para sa akin, itong binding heal, kung talagang i-upgrade nyo, panghuli nyo na. No? Mag-focus kayo rito sa Phantom. Para sa akin, Phantom yung pinaka the best na i-upgrade dito, no? So, yun sa nagtatanong kay Joker, no? Shoutout natin si Joker ng S627, no? Yung buffer ng S627. So, tinatanong niya kasi kung paano yung skill ng energy health, no? So, ito yun, Joker. Para sa akin, ang priority mo is itong Phantom. Siyempre, dadaanan mo naman tong blessing talaga. Hindi ka naman makakapunta ng Phantom kasi pan third skill to, no, ng class talent. So, kaya upgrade mo yung blessing. Ang pinaka dapat priority mo, itong buff na to, itong Guardian Light, tsaka itong attack. Para makuha mo rin itong Phantom. Para sa akin, itong i-max mo itong dalawang to, solid to. No? Para sa magiging kampi mo. Tsaka para sa sarili mo rin. No? Madadagdagan yung buff mo para sa sarili mo rin to. Hindi lang to para sa kampi. So, ayan, Phantom. Skill talent mo. Max mo yung Phantom, napaka-solid nito. Pagkagaling mo sa hide, no, bigla kang titira, plus 15% yung damage mo. So, solid na solid. Pag na tier 3 mo kagad tong Phantom. So, yun lang guys, no, regarding dito sa energy health. Yun yung mabubuksan yung class talent sa kanya. Diniscuss naman natin isa-isa. At yung skill talent. So, kung meron kayong dagdag pa na question dito sa EE, comment kayo sa baba, syempre. Kung meron naman kayong suggestion o meron akong di nabanggit, pwede nyo rin comment sa baba guys. Makakatulong yan sa mga nanghihingi ng tip, no? Sa mga kalaro natin nanghihingi ng tip para sa energy health. So kung meron kayong mga tip para sa kanila guys, comment kayo sa baba. Or kung meron kayong mga video naman sa sarili yung channel, pwede nyo rin comment yung link nyo, no? Ng mga video nyo. So yun lang guys, no? Zay Gabel, S527, Health. Ito yung video natin para sa energy health natin, no? Diniscuss natin yung mga skill nila, class talent, tsaka yung skill talent na kailangan siguro para i-upgrade, para mapalakas yung mga energy health nila. So yun lang guys, out tayo guys hanggang susunod na video natin. Thank you sa mga sumusuporta sa atin, no? Sa mga viewers natin na nagtsatsaga manood sa atin. Hanggat meron nagko-comment niya at nagtatanong, gagawa tayo ng video guys. Yun lang, out.